So hello guys, welcome ulit sa another episode ng Car Talks Vlog. Pag-uusapan natin ngayon itong bagong washover na si Blake. Nakuha ko na siya after couple of days. So maganda kaya yung kinalabasan niya. Alam ko, iba sa inyo, excited na rin makita, ma-inspire kung ano ba yung kakalabasan kapag nagpa-washover, lalo na sa mga ganitong medyo luma ng sasakyan. So bago ang lahat, invite ko muna kayo mag-subscribe sa ating channel kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, at click mo na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga latest video natin. So tingnan na natin, i-review na natin yung washover results ni Blake. Tara, let's roll! So yun na nga guys, talagang na-excite ako makakuha itong si Blake. Na-miss ko nga eh. It took them like 15 days, hindi kasama yung Sunday, para matapos si Blake. Sabi nila initially, kaya daw ng 2 weeks, pero lumampas sila ng konti. Pero I don't blame them, kasi marami silang ginagawa. Tapos medyo nag-uulan pa nung time na talagang kinuha natin, pinasok natin tong si Blake doon sa kanilang shop. At syempre sa rate naman, napaka-affordable nung binigay nilang rate sa akin. Magre-reklamo pa ba ako? Ang mahalaga, natapos siya. So bago natin ipakita sa inyo, bago ko ipakita sa inyo lahat nung kinalabasan kay Blake sa labas, pag-usapan muna natin guys, magkano ba yung nagastos ko sa kanya. Well, initially, ang sabi nila sa akin, ang quote nila ay 18,000 yung washover. Washover lang yon sa labas. At sinama na niya yung mga gilid-gilid ng pinto, pati yung under the hood, pero hindi kasama yung engine bay, yung under lang ng hood. Tapos nagpadagdag ako na kasama yung mags at saka yung calipers at saka yung brake drums, umabot ng plus 2,000 yon, so 20,000 na. And then meron kasing nilatero na part kay Blake dun sa bandang likod niya na fender, mamaya papakita ko sa inyo. Medyo may bulok-bulok na dun, so kinailangan siyang ilatero. So that's another 3,500. So magkano na? 23,500 na. And then nung nasa kalagitnaan ng pagpipaint, pagdalaw ko sa kanya, napansin ko parang kaya pala nila mag-under painting, undercoating dun sa kanilang shop. So sabi ko, since nandun na rin naman si Blake, nagpa-coat na ako sa kanila ng undercoating kung magkano, para maprotektahan na rin yung mga pang-ilalim ni Blake at mas maganda tingnan. Although di mo naman talaga siya nakikita kasi nasa ilalim, pero added protection yun, guys. So that's another 3,000 pesos. So kung kukumputin natin, overall nasa around 26,500 yung nagastos natin kay Blake sa paint. Mamaya makikita nyo kung talagang sulit ba siya. So alam ko excited na kayo makita yung outside niya, Tara, let's roll! I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till you drink. So yan na siya guys, sa harapan, makikita nyo talagang eksakto yung kulay niya. Naibalik nila yung pinakamalapit as possible sa blue mica na kulay ni Blake, kasi yun yung naka-register sa kanya. So una ko napansin sa kanya sa pintura guys, smooth na smooth, ayan, walang lobo. Usually sakit na mga pagka medyo mumurahing paint job, yung medyo may lobo-lobo siya, pero ito okay naman, napakakintab ng pagkakagawa nila. At gusto ko yung naging shade ng blue niya guys. Bumpers, inayos din nila, ganda makikita mo walang tama, parang bago talaga siya. Ang ganda sa kanila, pati yung grill hindi pinatawad, pininturahan din, kumintab. Tapos sabi sa akin nung pintor, plastic coating niya rin itong headlight at saka itong bumper lights natin o itong signal lights natin para magmukhang pakintab, nagmukhang brand yun nga, Sa harapan, ganda nung ginawa nila. Hindi lang nila masyado nabalik to, which is okay lang. Papalitan na lang natin yung ating windshield washer ng bago. Sa gilid, ganun din, yung mga gaps na fix nila, yan yung ilalim, nadumihan na siya, pero na-undercoat siya, pati yung mga fender liner niya na-undercoat. Ito isa sa mga nagustuhan ko guys, yung gunmetal, ang ganda nung pagkaka combination ng gunmetal at saka nung blue color na sasakyan. Medyo may gap pa,
Ayoko kasi siya i-lowered guys kasi magtatagtag, pero mas maganda nga sana kung naka-lowered. So calipers pinablock ko at saka yung ating drum brakes. Sa gilid, wala akong masabi. Kung titingnan nyo guys dito, no, tingnan nyo. Pati itong gilid, pininturahan nila yan. Pati itong ilalim, tsaka dyan, pininturahan nila yan. So wala silang pinaligtas. Ito, niretouch nila yung pagiging black. No, don't mind the windows guys, no. Kailangan ko pa kasi siyang ipa-detailing para matanggal lahat ng mga watermarks niya. So far, wala naman akong masabi na ibalik nila ng maayos ito. No, yung weather strip natin, no, kailangan ko lang to i-restore siguro ng black. Pero overall dito sa gilid, okay naman. Tinanggal namin yung molding niya sa gilid, which is nagmukhang elegant, no. Ang ganda. Fuel tank, ganun din ginawa. Saka ang kintab. Pati itong likod, ganyan din, no. Pati yung kanyang ducktail / spoiler, no, ginawa niya ng pinakintab. Makinis siya hawakan, no. Ito lang, medyo hindi nila nabalik ng maayos, pero dahil sa kalumaan na rin siguro ito ng ating rear garnish, kaya which is acceptable na lang, i-restore na lang natin yan. Sa baba, no, ganda, naibalik din nila ng maayos yung ating bumper, walang tama, pati yung mga emblems natin nandyan, kompleto, walang bawas. So overall, wait pala, pakita ko sa inyo guys itong bubong, no. Yan, di ba dati naalala nyo, pinablock natin yan kasi gusto natin takpan lahat ng imperfections niya, yung gas-gas at saka iba pa. Pero ngayon, parang brand new. Wala kayong makikitang gas-gas sa kanya guys, ni bulutong, lobo, wala, no. Naayos nila, napantay nila lahat yan, kaya kudos sa shop nila, no. At ito pala yung sinasabi ko yung sa fender niya guys, no. May bulok yan dito, nagsisimula na siya mabulok, pero ito, tingnan nyo naman, parang wala nangyari, no. Parang di mo alam na nagkabulok dyan. Napakalinis gumawa rin ng kanilang latero. So may mga maliliit na mga impurities, no. Napansin ko rin, syempre di naman perfecto din talaga yung paint job. May mga maliliit na impurities dyan, lumampas ng konti, pero manageable na yon, no, given ng presyo niya. Maintindihan na rin natin yun guys, no. So yun, kagaya na nakita nyo sa kanya, overall satisfied ako sa kilalabasan ng ating paint job. Nagmukhang bago si Blake. At ang ganda niya guys, mas nag-enjoy na ako i-drive siya ngayon more than before kasi nakaka-inspire na siya. So unti-unti mabibuild din natin itong ating project car, matatapos din natin siya. So for the pricing guys, feel free to PM me sa exact shop pala guys, feel free to PM me para sa masabi ko sa inyo kung saang shop talaga sila dito sa North Caloocan. So yun lang guys, no. Kung meron pa kayong suggestion, comments na mga pwede pa natin gawin sa ating sasakyan para lalong gumanda, comment down below guys. So yun lang, no. Till our next videos guys, always remember, ride safe and enjoy. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning.